best that we can give. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Mahal ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Samahan niyo kami mga kapatid, awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Pinupuri ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. Blessed afternoon, FOL family. Nandito na naman ako, si Sister Jen. Kasama ninyo ngayong hapon sa ating live service. Bagaman hindi tayo nagkikita lagi, pero hindi natin namimiss ang isa't isa dahil
Alam natin na lagi tayong magkakasama every Sunday ng alas 2 ng hapon dito sa ating Facebook Live para purihin, sambahin ang ating Panginoon, pasalamatan siya, at gayon din makinig ng kanyang banal na salita. So, thank you so much for always joining us sa pag-tune in sa gawain ng ating Panginoon. And I encourage you na mag-comment, mag-like, at mag-share ng video na ito. Kasi habang ginagawa niyo yun, na ipopromote yung Word of God. So, alam naman natin na wala tayong ibang pinapasikat dito or ibang kinakalat kung hindi ang salita ng ating Panginoon. So, kung hindi mo pa na-share itong video na to, i-share mo na. At kung meron kang mga kaibigan na hindi mo pa na-invite, itag mo na siya o kaya pwede mo rin i-private message yung pag-send ng video na to para makapakinig naman siya ng salita ng Panginoon. At kung sino man yung mga kailangan ng pag-asa, kailangan ng instruction from the Lord, yung mga dumadaan sa pagsubok ngayon, we can share the Word of God sa kanila na siyang magpapagaling sa kanila at magbibigay ng kanilang mga instruction na kailangan o kung ano mang mga bagay. Kasi alam natin na napaka-kompleto ng salita ng Panginoon. So again, thank you so much sa pag-join sa ating live service. And kung first time mo ngayon, welcome ka sa gawain ng ating Panginoon. Kung di mo naman first time at regular ka nang nakikinig, we're so happy that you're still joining us. At patuloy lang tayo, mag-invite pa tayo ng mga friends natin na makikinig ng salita ng Panginoon. So wherever you are, alam ko na hindi lang sa Pilipinas yung mga nakikinig dito, hindi lang sa Metro Manila, bagko sa iba't ibang parte ng mundo. Thank you so much for joining and welcome sa gawain ng Panginoon. And I also would like to congratulate yung ating mga bagong graduate ng Soyniel, which is starting up a new life. So, maraming magagandang lessons na aming napag-aralan doon sa special class na yon or sa training. Salvation, repentance, forgiveness, at marami pang iba yung mga topics natin na nandoon. So, talagang hindi lang natuto, nag-enjoy, at lalong nakilala ang ating Panginoon. So kung hindi ka pa nakaka-join doon and anong gusto mo, huwag ka nang mag-atubili. I-message mo na kami o kaya mga sensitives mo, i-inform sila. Or you could even send a private message dito sa ating Facebook page or yung sa Facebook natin para maisama namin kayo kasi meron pang humahabol sa lessons. At itong lesson na ito is hindi lang para sa mga bata or sa mga youth, kasi for all ages ang salita ng ating Panginoon. Actually, ako, nag-enroll din ako dito. And talagang, iba talaga, napakaganda ng mga lessons. So, habol ka na kung hindi ka pa nakaka-join. So, yun mga kapatid, before we proceed sa Word of God, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Panginoong Hesus, we thank you for this opportunity that you have given us to gather, Panginoon, upang makinig ng iyong banal na salita, upang bigyan ka ng kapurihan, itaas ka, Panginoon. At for this opportunity, Panginoon, na makapag-minister din sa iba sa pamamagitan ng pag-share namin ng video, pag-i-invite namin sa aming mga kaibigan. Dalangin ko po, Panginoon, na yung mga maaabot ng mga salita mo, God, ikaw ang magbukas ng kanilang puso at isipan, ikaw ang mag-convict, Panginoon. Abutin mo sila sa kanilang pangangailangan, Panginoon. May this video, Panginoon, be a source of blessing and maging daanan, Panginoon, ng pagpapala mo para sa iba. Lord, marami pong salamat sa hapong ito. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa iyong gagamitin, Panginoon. And open our hearts, open our minds, Panginoon. Salamat po, i-bless mo aming pastor na magdadala ng salita mo. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, ready na ako na makinig ng salita ng Panginoon. Kung ready ka na, pwede mo ba i-type dyan, Amen? Lahat ng mga ready, i-type nyo, Amen, ready na ako. Amen, ready na ako. So yun, mga kapatid, tayo po ay makikinig ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay mag-focus, tayo po ay i-claim natin yung Word of God na nabibigkasin ng Man of God. Wala pong iba kung hindi pong ating Pastor ng FOL, Pastor John Maria. God bless you. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po muli sa ating online service. Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa tinatawag na repent. Ano po ba ang repent, no?
Ayon po sa Bible mga kapatid, sa Greek word po, ito po ay metanoia, na nangangahulugang is a summons to a personal, absolute, and ultimate unconditional surrender to God as sovereign. No? Includes sorrow and regret. So mga kapatid, maging sa Hebrew, ito po ay nakam, ibig sabihin to grieve or shab, radical change of mind. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang repent po ay talagang babaguhin natin yung ating mga isip. A complete change of direction, 180 degrees turn toward God. No? To change one's mind or reform, returning to God, turning away from evil. No? Hindi po siya katulad ng apology. Ano po ba ang apology mga kapatid? It's a spoken expression of regrets. No? And acknowledging that what you've said and done was wrong, that caused someone pain or harm. So, ganun po. Parang sasabihin mo lang na ako po talaga ay nagsisisi at ako po ay tinatanggap ko na ako po ay nakagawa ng mali, patawad po dahil nasaktan kita o nasaktan ko damdamin mo o ang physical katawan mo nasaktan ko. So yun po ang apology. So wala kang mababasa na talagang changing of mind, no? Returning to God. Wala po siyang meaning na ganon. Kaya po yung katulad ng mga anak ko, minsan nag-aaway sila. Tapos sabi ko sa kanila, mga anak, kailangan nagsusorry kayo. Pag nakagawa kayo ng mali, magsusorry kayo. Yun po, lagi kong naririnig. Pag-aaway sila, susorry. Tapos uulitin na naman. Lalo yung bunso ko. Talagang ang kulit-kulit, no? Nakagawa ng mali, tapos susorry ka agad. Tapos gagawin na naman yan, magsusorry ulit. So, ganun po ang apology mga kapatid. Ulit-ulit na nangyayari, tapos magsusorry lang. Hindi katulad ng repentance, yung mga taong nagre-repent, mga kapatid, ay talagang totoo, no? Kasi nga, binabago nila yung kanilang isip, no? Kaya mga kapatid, meron po akong kwento. Isang monghe po at isang prostitute, yung temple at yung bahay ng prostitute ay hindi naglalayo. So nakikita mismo ng monghe na yung mga customer ng prostitute ay pumapasok sa bahay. So dahil nga marami na siyang nakikita. One time, nagkasalubong po yung dalawa. Ang sabi ng monghe, ikaw babae, dapat magsisi ka sa iyong kasalanan. Dahil karumaldumal sa Panginoon yung ginagawa mo, ma-imperno ka, mapapahama ka sa ginagawa mo. Magsisi ka. So, nung maghiwalay po sila, na bagabag ng husto yung babae, talagang umiyak siya ng todo, nagsisi siya. Iyak siya ng iyak. Naghumingi talaga siya ng patawad sa Panginoon. Grabing hingi niya ng tawad. At isa sa prayer niya, sabi niya, Panginoon, gusto ko pong makawala sa lusak ng kasalanan ng aking kinalalagyan. So, lumipas po ang mga araw, gumagawa po ang paraan ng yung babae kung paano makakawala sa ganun dahil wala po siya ibang pinagkakitaan kundi ganun lang ang pagpuprostitute, pagbibenta ng laman. At dahil wala siyang pupuntang ibang trabaho, wala siyang naging option kundi bumalik doon sa dati niyang kinalalagyan. At dahil nga natatanaw lang nung monghe yung bahay ng babae at nakita niya, sabi niya, yung babae talaga namang, yung babae prostitute hindi talaga nagbago, hindi nagsisi sa kanyang ginawa. Bumalik talaga bagkus nagpakalulong, no? Nagpakalunod sa kumunoy ng kasalanan. Hindi talaga siya nakinig sa aking advice, sa aking review. Ito na lang ang aking gagawin. Lahat ng mga lalaking papasok dyan, bibilangin ko. Sa magitan ng mga bato, bawat papasok na lalaki dyan sa bahay, kukuha ko ng bato at aking isasalansan. Yun po ang ginawa ng monghe. Tuwing may papasok na lalaki doon sa bahay ng babae bilang customer, kukuha ang monghe ng bato, iipunin niya. Hanggang sa nakaipon ng ilang tambak ng bato yung monghe. At one time, nagkasalubong ulit yung dalawa. Ang sabi ng monghe, alam mo ikaw, babae, hindi ka talaga nagsisi sa iyong mga kasalanan.
Hindi ka tumalikod sa iyong maling gawa, bagkus nagpakalunong ka pa. Bakit hindi ka nagsisi? Pagdating ng Panginoon, siguradong may impyerno ka. Tapos paghiwalay po nila, ayun po, yung babae, bumalik sa dati, umiyak na naman ng todo. Grabe yung kanyang panagho, yung kanyang paghingi ng tawad sa Panginoon, yung talagang paghingi niya ng yung pagsisisi niya, napakatotoo sa kanyang puso. Hanggang sa sobra niyang iyak, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko na hindi na talaga ako babalik dito kahit anong mangyari. Hindi kahit wala na akong kainin, hindi na ako babalik sa pagiging prostitute. Sa sobra niyang iyak, mga kapatid, may sakit pala sa puso ang babae. Kaya sa oras na yon, siya po ay namatay. At ilang araw, dahil matanda na rin yung monghe, namatay din siya. At sa madaling salita, mga kapatid, nagkita po sila doon sa kabilang buhay. At nagulat yung monghe, bakit nasa impyerno siya? Ba't ako nasa impyerno samantalang aking buhay binigay ko sa paglilingkod sa Diyos? Pinaging banal ko ang aking sarili, sumunod ako sa kanyang mga utos, at lumayo ako sa mga kasalanan. Bakit yung babae nyo, nakikita ko na andun siya sa langit? Hindi yata patas. Makasalanan, napunta sa langit, hindi umalis doon sa kanyang kinalalagyan, ang pagiging prostitute niya, pero nasa langit siya. Pero alam niyo mga kapatid, dahil nga yung babae ay totoo sa kanyang pagsisisi, no? Kaya siya po ay pinatawad ng Panginoon, siya po ay sinama sa kabilang buhay. Samantalang itong monghe, wala po siyang ginawa upang mailigtas yung babae. Ang ginawa lang po niya, ginudge niya lang yung babae. Winarnihan niya lang, tapos wala po siyang ginawa. Hindi po niya pinakilala ang Diyos sa buhay niya at kung paano makakabangon o tutulungan para maalis sa lusak ng kasalanan. Kaya po ang monghe ay napunta po sa impyerno. So ibig sabihin mga kapatid, yung babae, siya po ay may totoong pagsisisi. Yung po tinatawag na repentance ang kanya pong ginawa. Kasi sa Bible po mga kapatid, 2 Corinthians 7:10, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of. But the sorrow of the world worketh death. Ibig sabihin mga kapatid, meron palang tinatawag na worldly sorrow, no? Or godly sorrow. Marahil mga kapatid, itong worldly sorrow, ito po yung tinatawag na apology. Kasi it's about the doing, no? Ang apology po is about the doing, yung ginagawa mo. Samantalang yung godly sorrow, mga kapatid, repentance is about the doer. Yung tao mismo, nagbabago, binabago ang kanyang isip. In fact, mga kapatid, ang repentance po, it requires commitment, discipline, and accountability. Kasi changing pattern of behavior kasi yan, mga kapatid. Kaya kailangan mo talagang matinding disiplina sa sarili. Talagang, kung gusto mong magbago, ang una mong gagawin, mula sa magulong buhay, mula sa lusak ng kasalanan, pagiging pasaway, pagiging matigas ang ulo, no? Makasalanang nilalang, lalapit ka sa Panginoon, ang Creator lang po ang pwedeng magbago sa atin. Hindi po kung sino man tao. Hindi po tayo lalapit sa mga psychologist, psychiatrist, hindi po nila kayang baguhin ang ating mga karakter. Dahil ang nagbabago po sa atin, yung ating Creator, nag-design sa atin, yung pong nakakaalam. Hindi po natin pwedeng gawin na kapag ang tao ay nagkakasakit, dadalhin mo sa karpentero, no? Dapat sa doktor. Kapag ang tao po ay, halimbawa, ang electric fan po ay nasira, huwag mo pong dadalhin sa restaurant kasi kainan po yon. So, ang tao po pag nasira, dadalhin mo dapat sa Diyos, hindi po sa tao. Kasi hindi po tao ang gumawa sa tao, Diyos po ang gumawa sa tao. So, kailangan lumapit sa Diyos, baguhin ang kanyang isip, ang kanyang ugali, ang kanyang way of life, no? Yung kanyang buhay. Kailangan iwanan niya yung masama niyang gawin, mga kapatid, at maglingkod siya sa Panginoon. No? Sumunod siya sa Diyos. Alam niyo po, maging si Jesus Christ sa kanyang earthly ministry, ang una niyo pong ipinangaral ay tungkol sa pagsisisi. Sa book of Matthew chapter 4 verse 17, ito po yung first sermon of preaching ni Jesus Christ. Ang sabi niya, repent, mga kapatid, no? Magsisi. Yun ang kauna-unahang bungad niya sa pangaral. Ibig sabihin nun,
magsibalik kayo sa Panginoon. Hindi lang kayo magsusorry. Hindi lahat ng nagawa nyo kasal, pagsisihan nyo, tapos balik ulit kayo doon. Hindi ganon. Mga kapatid, parang ganito. Kung gusto mo magbago, kailangan yung mga bad habit mo, palitan mo ng good habit. Kasi kung hindi mo papalitan ng good habit ang bad habit, no? Iiwasan mo lang babalik at babalik yan. Alam niyo po ba sa Bible, kapag ang masamang espiritu umalis sa katawan natin, dahil nga tinanggap ko ng Diyos sa buhay mo, mag-aalisan ang mga masasamang espiritu. Lalo na kapag nakatanggap ka ng banal na Espiritu Santo. Pero mga kapatid, pag yan po nag-alisan, kapag nakita niya na wala silang malipatan at nakita nila bakante pa rin yung kanilang inalisan, babalik po sila. Ang malungkot mga kapatid, meron na po silang barkada, nagsasama po sila, nagsisel group po sila, nag-i-invite ng mga bisita, kaya dadaming mga evil spirits sa iyo, papasok sa iyo, no? Lalo kang magiging masama. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay lalapit sa Panginoon, kailangan po ng repentance. Kaya si Apostle Peter po mga kapatid, nung siya po ay nagsimulang mangaral, yan po ang kanyang kauna-unahang salita, no? Repent sa Acts 2:38 po mga kapatid. Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. So, mga kapatid, ang pagsisisi po ay napaka-importante. Bakit kaya sabi ng Panginoon, repent? Alam niyo po, nandyan din po ang sagot. Kasi ang sabi ng Panginoon, for the kingdom of heaven is at hand. Sa Tagalog po, malapit na po ang karyaan ng langit. Inilapit na ng Diyos. Kasi sa Book of Philippians, chapter 2, verse 5 and 6, talagang yung ating Panginoon, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. No? Hindi na inari yung pagpapantay niya sa Diyos pagkos hinubad niya ito at nag-anyo siyang alipin. Bumaba siya sa lupa. Iniwan niya ang kanyang kaharian, mga kapatid. Iniwan niya ang kanyang trono upang bumaba, ilapit sa iyo ang kanyang kaharian. At maging yung hari, magkaroon ng close encounter sa iyo, mga kapatid. Ganun po kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ano po nga dapat natin gagawin? Kailangan natin magsisi. Kailangan natin ng tinatawag na repentance, no? Kailangan natin mag-repent, mga kapatid. Hindi po tayo magsisisi lang. Katulad ng awit, Lord, patawad. Ako'y isang makasalanang nilalang. Inaamin mo lang, mga kapatid. Pero hindi ka naglingkod sa Diyos, no? Hindi mo iniwan yung dati mong ginagawang mali, no? So, ang tendency mga kapatid, babalik ka ulit doon sa old nature mo. Yung bad habit mo, babalik ka lang doon ulit, mga kapatid. Dapat, ang gawin mo talaga, repentance. Yung talagang talagang magsisisi ka. No? Tapos, yung pagsisising yun, dapat, kung ano ibig sabihin ng repentance, gawin mo sa buhay mo. Kailangan, babalik ka sa Panginoon. Maglilingkod ka, iiwanan mo ang masasama mong ginagawa. Kapag ganoon mga kapatid, repentance ang ginagawa mo, no? Magsisisi ka. Alam niyo mga kapatid, talagang marireform tayo, matatransform tayo. Yung ating mind, mababago mga kapatid. Kasi Pablo yan po kanyang admonition na dapat, but be ye transformed by the renewing of our mind. Yung ating utak daw, kailangan ma-renew, mabago. Kasi yung laman po ng ating utak, yun po yung ating total being, mga kapatid. Yan po tayo. So, ano po ba ang kahalagahan? Bakit importante ang repentance? Alam niyo po, number 1, utos po kasi siya ng ating Panginoon. Sa Book of Luke, chapter 13, verse 3, ang sabi doon, except you repent, you shall all likewise perish. No? Maliban na tayo ay magsisi, mapapahamak po tayo kapag hindi tayo nagsisi, mga kapatid. So, yan po ang sinasabi. Pangalawa, mga kapatid, necessary for salvation. Kailangan po siya, no? Sa kaligtasan. So, kailangan magsisi tayo dahil ang Diyos po ay banal at ikaw ay makasalanan. Para mahugasan ka sa iyong kasalanan, mga kapatid, kailangan mong magsisi. Sa pagsisisi mo, mga kapatid, susunod ka ngayon sa kalooban ng Panginoon. Pag sumunod ka, may instruction po ang Panginoon kung paano mahugasan ang iyong kasalanan. At paano ka makapaglilingkod at marirenew ang iyong buhay, no? Matatransform ka, mga kapatid. Paano ka magkakaroon ng power
So, letter C po mga kapatid, or number 3, importance of repentance. Reasons for Messiah's coming. Mabasa po natin sa Luke chapter 19 verse 10 na kung bakit napakahalaga po ng totoong pagsisisi mga kapatid dahil yan po yung dahilan kung bakit pumunta ang tagapagligtas, no? Para tubusin tayo. Iligtas na ang mga makasalanan para magsisi ang makasalanan at sila man din maligtas. Pang-apat po, o letter D, repentance and remission of sins shall be preached. So, yung po ang sinasabi ng Luke 24:47. So, mga kapatid, yan po yung pang-apat na kahalagahan ng tinatawag na repentance. Bakit ang tao kailangan sisi, mga kapatid, sa kanilang mga nagawang kasalanan? Okay. So, maaring ang ibang kaibigan natin, ng mga Kristiyano na rin, magtataka tayo, bakit nga ba babalik-balik lang yung ating kasalanan? Alam niyo po ang dahilan, dahil sisiguro ko po na ang ating pong ginagawa ay apology. Nagsusorry lang tayo sa Panginoon. No? Hindi po natin binabago yung ating mind. Hindi po natin iniiwan totally yung mali nating ginagawa. So dapat ang gagawin natin mga kapatid, repent, no? Magsisi talaga tayo. Gawin natin kung anong ibig sabihin ng ang kahulugan talaga ng repentance mga kapatid. Talagang ititwist mo yung utak. Iiwanan mo ang iyong mga nagawang dati mong masasamang ginagawa. Tapos maglilingkod ka sa Panginoon, no? Gagamitin mo tinatawag na discipline, no? Kailangan maging accountable ka sa iyong ginagawa. Alam niyo po, nung sinabi ni Jesus Christ, for the kingdom of heaven is at hand, malapit na po, inilapit na ng Diyos ang kaharian niya. Kasi nung unang panahon, ang hirap-hirap pong pag nagkakasala ang tao, ang hirap lumapit sa Diyos. Bago ka makalapit sa Diyos, mga kapatid, bago patawarin ang iyong kasalanan, ang gagawin mo, mag-aalaga ka pa ng mga tupa, o baka o hayop na pwede mong ialay kapalit, no, pangtakip sa iyong kasalanan. At ang gagawa nun, mga high priest, pag di pa tinanggap yung high priest na yon, mga kapatid, mamamatay. Ganun kahirap nung unang panahon. At saka mga Israelita lang ang gumagawa nun. Nung ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling anak, kanyang bugtong na anak, for God so loved the world, John 3:16, mga kapatid. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Nung binigay po nung Ama ang kanyang bugtong na anak, ayan po, inilapit ng Diyos ang kaharian ng langit. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, nung pumunta ako rito, upang bigyan kayo ng buhay, masaganang buhay. Bakit mga kapatid? Kasi yung kingdom ng Diyos, kaya sabi niya sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first, yung pauna niyang pinahanap Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung meron kang hahanapin dito sa buhay, huwag po muna asawa, huwag po muna karir, huwag po muna trabaho, huwag po muna puro pag-aaral, no? Mga lakwatsa, kung ano-anong gadget na gusto mo, mga bagay na gusto mong puntahan, gawin, mga kapatid. Ang unang pong hanapin, mga kapatid, yung kingdom ng Panginoon. Bakit? Malapit na po, nasa atin na ang lapit-lapit na ng kingdom ng Panginoon. Alam niyo, kapag hinanap mo, una, yun ang unahin mo, kingdom of God and His righteousness. O, tinang sabi na po yun, and all these things shall be added unto you, mga kapatid. Napakasarap po na talagang damhin natin ang presensya ng Panginoon sa magitan ng totoong paglapit sa Panginoon sa magitan ng repentance o pagsisisi. Kailangan magsisi tayo sa ating makasalanan, talikuran natin ang ating mga evil deeds, mga kapatid, evil works. Lumayo tayo doon at ang ating buhay, ilagak natin sa Panginoon. Kung gusto natin talagang totally matransform tayo, mga kapatid, isuko natin ang ating
will sa Panginoon, no? So, alam niyo po, meron mong tinatawag na component ang tinatawag na repentance. Kailangan mong isurrender yung apat, mga kapatid. Yung emotion mo, yung will, yung spirit, at yung mind, mga kapatid. Yung apat na yan, mga components na kailangang ibigay mo, no? Isuko mo, surrender mo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Ibibigay mo ng buong buo, 100% ang iyong sarili. May mga tao po kasi, mga kapatid, na magsisisi lang kapag nakagawa ng mali, tapos balik na naman sa dati. Tapos pag okay na naman sila, wala na silang relasyon sa ating Panginoon. Iiwan na naman nila si Lord. Pagkatapos paggagawa na naman ng kasalanan, pagkatapos mapaparusahan, magkakaroon ng karamdaman, o di kaya ay maaksidente, o di kaya ay mawawalan ng budget, no? Financial, mawawalan ng tuition o putulan ng kuryente, magkakagulo yung pamilya, magkakaroon ng sakit, no? Saka lang tatawag sa Panginoon. Saka lang alalahanin na meron palang Diyos na lumikha sa Kanya na dapat paglingkuran. Pagkatapos ng provide naman ni Lord yung kanyang pangangailangan, no? Nagkaroon ulit ng trabaho, no? Naayos ulit ang relasyon, hindi na naman maglilingkod sa Panginoon. Hindi po repentance ang ginagawa niya. Ang ginagawa niya po, mga kapatid, ay apology. At sad to say, napakarami pong mga Kristiyano, apology po ang ginagawa. Ako po, biktima po ako dyan. Kasi hindi ko po naintindihan masyado yung tinatawag na repentance. Akala ko ang ibig lang sabihin noon sa Tagalog, pagsisisi, no? Hingi ka lang ng sorry. Pero ang ibig pala sabihin, mga kapatid, sa Bible, ng repentance, mga kapatid, ay talagang changing of mind, no? Kailangan mo matransform. Kailangan ang buhay mo, yung ang strength mo, ang will, no? Ang emotion, mga kapatid, yung spirit, kailangan isusurrender mo sa Panginoon. Yung palang ibig sabihin ng repentance. Kaya kung ang buhay mo ay hindi mo isusuko sa Panginoon, mga kapatid, hindi po tayo maliligtas. Ayun po sa binanggit natin kanina, kung hindi po tayo magsisisi, mga kapatid, tayo po ay mapapahamak. Kahit anong uri ng kasalanan, maliban lang sa blasphemy, mga kapatid, pinapatawad ng Diyos kapag nagsisi ka. Talikurin mo ang lahat ng ginawa mong mali at maglingkod ka sa Diyos. Kasi isa po sa kasalanan, mga kapatid, ang mabuti at di mo ginawa, ito po ay kasalanan. So dapat kang magsisi. Hindi ka nagsisisi kasi hindi mo alam na ang paglilingkod para sa Diyos ay mabuti, no? Kapag sinunod mo palang kalooban niya at siya ang iyong maging priority in life, maglilingkod ka talaga, ibibigay mo ang buhay mo, yun pala ang tama at di mo ginawa, ito po ay kasalanan. So kailangan natin magsisi sa mga ganung bagay, mga kapatid. Kasi akala natin, may relihiyon na ako, magsisimba ako sa panahon na gusto ko, sa mga oras na gusto ko lang, no? Hindi po ganun. Kapag ikaw po ay maglilingkod sa Panginoon, no, tatanggapin mo ang Diyos sa buhay mo, o totoong nagsisi ka, mga kapatid, repentance ang ginawa mo. So, kaya mga kapatid, kailangan tayo ay magsisi at lumapit sa Panginoon. Hindi po apology ang ating gagawin. No? Simula po ngayon na nabuksan ng ating kaisipan, sundin po natin ang instruction ng Panginoon, magsisi, dahil ang kaharian po ng langit ay malapit na. No? Nilapit na ng Diyos. Mga kapatid, ginawa na po yung part niya. Gawin po natin yung part natin, mga kapatid. Isuko po natin ang ating buhay. Ibigay po natin sa Panginoon. Kung ano mga agam-agam mo sa iyong sarili, isang tabi mo na yun, mga kapatid. At lagi mong tatandaan, kapag ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, huwag po apology ang iyong gagawin. Ang gawin mo po ay repentance, no? Repent, magsisisi po tayo, mga kapatid. Kasi po, ang pagsisisi po ay yan po yung ating magiging gate pass o password upang buksan ng Diyos yung kanyang kaharian. So mga kapatid, let us pray. Kung sa ngayon ay
nasa kasalanan ka, paulit-ulit, pabalik-balik, maari ang ginagawa mo ay nagsisisi ka lang. Mga Kristiyano na matagal nang pabalik-balik lang yung kasalanan, paulit-ulit, nagsisisi ka lang. Apology lang po ang iyong ginagawa, mga kapatid. So, ang dapat po natin gawin, mga kapatid, repentance. Kung ano pong sinabi ng Bible, gawin po natin at talikuran po natin lahat ng ating ginawa na kasalanan at kamalian, mga kapatid. Magpatulong po tayo sa Panginoon. Ang buhay po natin, isuko natin buong buo sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal. Maraming salamat, O God, sa araw na ito dahil muli nabuksan mo ang aking kaisipan. Ngayon ko natutunan kung bakit pabalik-balik lang ang aking mga kasalanan. Hallelujah! Kristiyano naman po ako. Gusto ko maglingkod sa iyo, Panginoon, subalit nahihirapan po ako. Ang dahilan pala noon, amang banal, dahil ang ginagawa ko pala ay apology lang. Hindi po talaga siya repentance. Kaya sa oras na to, amang banal, maraming salamat sa pagtuturo na nagmumula sa iyo dahil nabuksan po, nalinawan po ako, Panginoon, kung anong aking dapat gawin. Kailangan ko pala magsisi, Panginoon, hallelujah, at talikdan lahat ng aking ginawang mali at sumunod sa iyo. Sundin ang kalooban mo, hallelujah, at magpatuloy sa kasakdalan ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa hapon na ito. Dalayan ko, Panginoon, na i-bless mo ang lahat ng nakakarinig ng pangangaral na ito. Hallelujah, yung first time, hallelujah, yung mga datihan, Panginoon, na patuloy nagsusubaybay. Bless mo sila, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Hipuin ang kanilang mga puso kung hindi pa nila sinusuko ang kanilang mga buhay sa iyo, Panginoon. Kumilos ka, mangusap ka sa kanilang mga damdamin, Panginoon. Kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan ka nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tanggapin ka nila bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa patuloy mong kabutihan na ginagawad mo sa iyong mga anak. Salamat sa provision. Sa mga panahon kami ay nawawala ng pangangailangan, amang banal, ang iyong kamay ay laging nariyan upang abutin ang aming pangangailangan. Kami kinukomfort mo sa panahon na kami ay nasasaktan, nagdadalamhati pa yung nalulungkot. Maraming salamat sa comfort. Maraming salamat sa blessing. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa mga problema na nagpapatatag sa aming pananampalataya. Sa oras na ito, God, kami pasamantalang mag-iwiwalay. Dalayan ko, Panginoon, ay yung pagpalang kamay ay igawad mo sa bawat tahanan ng lahat ng nakarinig ng pagtuturong ito, Panginoon. Bless mo ang bawat isa sa amin ng banal. Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless po, mga kapatid. At salamat sa patuloy mong pakikinig sa aming online service. Sa susunod pong linggo, tayo po ulit magkita-kita at nagsama-sama po tayo muli. God bless you, mga kapatid.